niya sa katawan. Ang kanyang ginawa ay, alam niyo po ba, bumaba si Jesus Christ? Ano po ang mission ni Jesus Christ dito sa lupa? Ganapin ang kautusan ng ating Diyos. Amen po. Hindi siya bumaba din sa lupa para ipawalang bisa ang kautusan, kundi iyon po ay ginanap niya. Amen po. Ngayon, sabi niya, naganap na. Hallelujah. Amen po. Okay, nandiyan ko na ang worship team. Wala nang makahihigit pa sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos.
love me. Praise. Napakasarap awitan po natin ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, nasa huling yugto na po tayo ng ating huling wika ng ating Panginoong Jesus. Sa ikapitong huling wika ng ating Panginoong Jesus. Atin na pong inaanyayahan ang muling pong magsasalita sa inyong harapan ng maghahayag nito at walang iba po ang ating Pastor Richard Velano. Palakpakan po natin. Magandang hapon po sa ating lahat. Malapit tayo matapos. Amen. Panghuli na. So, simula pa ganina, parang hindi ko alam ang gagawin ko. Ako na nga yung huli. Hindi pa alam ang gagawin. So, itong mga pangyayaring ito'y inaalala natin yung kanyang kamatayan sa krus. Hindi ito kwento-kwento lang. Hindi ito isang teleserye lang na doon lang nangyari yung kaganapan. Ito'y totoo. Dahil dito sa Biblia, mababasa natin. Kaya kahit masabi man ng iba, ano lang to, mapilang to, pero ang lahat ito'y nagkakatotoo. So ito'y lagi na ilaalala ng mga tao ngayon sa buong mundo. Dahil ang kasaysayan ito sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay lahat po ito ay kasama sa kanyang pagligtas. Na imbis mapunta tayo sa impyerno dahil sa anak ng Diyos na nagkatawang tao, kaya tayo iniligtas na ang gawin lamang dapat natin yung lumapit sa kanya humingi ng tawad. Sapagkat kung masiyahan natin sa lumang tipan, mapatawad lamang ang kasalanan ng isang tao kapag ang tao ay maghandog ng hayop. Paano ngayon? Sa hirap ng buhay, wala tayong hayop. Paano tayo mapatawad ng kasalanan kung wala tayong handog na hayop? So alam ng Diyos yung mga pangyayari. So kaya pinapagaan ng Diyos yung dapat gawin ng tao. Na dapat na lamang lumapit sa Kanya, humingi ng tawad, magbabago. Napakasimple lang. Siya ang pantubos ng kasalanan sa libutan para tayo maligtas. Kaya sa hapong ito, ang pag-aralan natin ngayon ay tungkol po sa huling wika. Sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 46. Mababasa natin ito. Luke chapter 23, verse 46. Amen. Nang sabi nito, sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa mga kamay mo'y pagkatiwala ko ang aking espiritu. Amen. At pagkasabi niya ito, nalagot ang kanyang hininga. Nung habang si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, ito'y grabe ang hirap niya sa buhay habang siya ay sa katawang lupa. Hindi ito isang simpleng mga pangyayari sa buhay niya.
isa itong pagkapako, isa itong pagkamatay na malupit na kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga, pwede naman sanang saksakin siya. Pwede naman pukpukin para mamatay na. Bakit lantaran pa talaga ang mangyayari? Kung sa panahon natin ngayon, yung pagkamatay ng lantaran, yun ay pinakamalaking kasalanan. Hindi yun basta-basta, lantaran. Pero bakit yun ay nangyari sa kanya? Hayaan ng Diyos na mangyari sa kanya. Para may mampamukha sa mga tao na dahil sa kasalanan ng sanlibutan, kaya lantad yung pagkapako sa krus. Para pamukha talaga sa mga tao na dahil sa kanya, dahil sa mga tao, siya ang nagdusa sa krus. Kaya yung time na yun, habang siya sa krus sa Kalbaryo, sumigaw siya. Sabi niya, sa iyong mga kamay, ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Sapagkat ang kanyang espiritu ay mula sa Diyos Ama. At kaya lamang niya sabi niya yun, dahil alam niya sa sarili niya, simula pa sa nagkatawang tao siya, hanggat lumalaki siya, ay sinunod niya ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Kaya hindi siya nagkasala, dahil sinunod niya ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Dumating sa punto na itinakda ng Ama na mangyari sa kanya, na danasin niya yung dapat danasin. Kaya ganun na lang yung pagsasalita niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, sa iyong mga kamay, pagkatiwala ko ang aking espiritu. At alam niya na nagawa niya ang kalooban ng amang nasa langit. At nagawa niya yung parte niya para yung pinagawa ng Ama na gawin niya para maisalba yung kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, sa buhay natin, ang gusto lamang ng Diyos sa buhay natin, na habang tayo nakakilala sa Panginoon, ang gusto lang niya na ipagkatiwala natin ang buhay sa Kanya. Hallelujah. Isang hamon ito kung paano tayo magtiwala ng lubusan sa Diyos. Dahil ang Kanyang buhay, pinagkatiwala niya ng lubusan sa Kanyang Amang nasa langit. Kaya kung mayroon tayong tutularan, kundi lamang ang Diyos Anak, kung paano niya lubusang pinagkatiwala yung buhay niya sa Ama nasa langit. Sa kabila ng mga pagsubok o hamon sa buhay, isa ding hamon kung paano rin natin isuko ang ating buhay sa Diyos. O tanggapin ang Kanyang plano para sa atin. May magandang plano ang Diyos para sa atin, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, maglingkod sa Kanya. Wala nang iba. Kung bakit namatay siya sa cross para sa sanlibutan, para sa mga tao. Iilan lang ang mga tao na tunay naglilingkod sa Kanya. Ilan lang ang mga tao na tunay na kilala sa Kanya. Maraming tao na kilala sa Kanya, pero hindi lahat sumusunod sa kalooban niya. Kung basahin natin ang 1 Juan 2:3, nakakatiyak tayo na kakilala natin si Kristo kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Maraming tao na kilala sa Kanya, pero
sinusunod pa rin ang sariling kagustuhan. Kapag mayroon kang itinubos na halimbawa bagay o hayop na bininta sa iyo, tinubos mo o bininta sa iyo. Kapag nasa iyo na yan, ikaw na ang huli na siya masunod kundi ikaw na. Ganon tayo. Tinubos tayo ni Kristo, hindi na dapat tayo nasunod sa sarili natin. Ang masunod, dapat ang Diyos na masunod sa buhay natin. Dahil ang gusto ng Diyos, mapaganda yung buhay natin. Kapag ipanagkatiwala natin ang buhay natin sa Diyos, sabi sa Job chapter 8 verse 9, kapag ipanagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos, gaganda ang buhay natin. Ang gusto ng Diyos, truly, ipagkatiwala mo ang Diyos na buhay mo sa Diyos. Ang Roma 12:2 sabi doon, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Maraming mga mananampalataya ngayon, kahit naglilingkod sa Panginoon, umayon pa rin sa takbo ng mundo. Hindi pa rin truly nasunod yung kalooban ng Diyos. Masunod ang mundo, masunod ang Diyos. Ayaw ng Diyos ng ganyan pagsunod. Ang gusto ng Diyos, truly surrender. Amen. Isa itong paglimot sa iyong sarili. Amen. Pagtanggi sa iyong sarili, na hindi na ikaw ang masunod sa sarili mo, kundi ang Diyos na ang masunod. Yun ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maraming hindi nakaunawa kung paano sunod sa kalooban ng Diyos. Naglilingkod naman ako, nagpapagamit naman ako pagdating sa sitwasyon. Pagdating sa ministry, sa trabaho, makalimutan ang ministry dahil sa trabaho. Ang tunay na paglilingkod sa Panginoon, hindi basta-basta. Hindi biro-biro. Kahit na mahal mo sa buhay, wala nang karapatan. Hindi na mapigilan kapag tatawagin ka ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Kung basihan natin ang mga lingkod ng Diyos noon, mga apostolis. Sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Automatic, iniwan nila yung hanap buhay nila. Ganon yung gusto ng Diyos. Pag sumunod ka sa akin, limutin mo yung sarili mo at sumunod ka sa Kanya. Sa kapagkataka talaga na ang buhay sa Diyos. Kaya nga sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5, kayawi ka magtiwala at kayawi ka magtiwala ng lubusan. Kayawi ka magtiwala. Saan mo na nakalagay dito? At huwag ka malalangan sa sarili mong karunungan. Hallelujah. Ipagkatiwala natin ang buhay sa Diyos. Sabi dun sa Awit, chapter 37, verse 4, kayawi mo harapin ang kaligayahan, pangarap mo iyong mga kanta. Ang gusto lang ng Diyos, matutuwa ang Diyos sa buhay mo. Ang gusto lang ng Diyos, fully surrender ang buhay natin sa Panginoon. Kaya ang Diyos, hindi tumitingin ang Diyos sa sarili mo, kung ano ka. Wala ka man natapos, wala ka man pinag-aralan. At tinitingnan ng Diyos yung puso mo. Kasi hindi malakas sa Kanya yung karunungan sa mundo. Kung basahin natin ang 1 Corinto Kapitulo 3, 19, sabi doon, ang karunungan ng silibutan ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Kapag makita naman ng Diyos na porsigido ka maglingkod sa Kanya, itataas ka ng Diyos. Kaya pansinin niyo mga kapatid dito, halos tatawagin pastora, pastor. Hindi yan sarili namin kagustuhan. Ito'y pinapahayag ng Diyos. Na pastor, maging pastor. Dahil alam ng Diyos kapag porsigido ka, para sa Kanya natutuwa ang Diyos. Amen.
tatawagin ka ng pastor. Hihiram ka Diyos ng pastor. Maraming tao na ayaw maglingkod sa Panginoon. Ang isang pastor napakababa na kalidad sa mundong ito. Kasi ang pastor walang pera. Napakababa sa tingin ng tao. Pero alam nyo, sa Diyos, napakataas yan. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan kaluwian. Kahit dito sa lupa, dapat maintindihan natin na dapat natin sikapin yung mga bagay na nakalulugod-lugod sa Diyos. Dahil darating ang araw, iwanan din natin ang lahat ng dito sa lupa. Darating ang araw, iwanan din natin dito. Kaya nga sabi sa salita ng Diyos, makamtan mo man ang buong daigdig, mahapahamak man yung kaluluwa. Walang silbi ang lahat. Amen. Walang silbi ang lahat. Amen. Kaya pag tunay mo mahalin ang Diyos, tunay ka na maglingkod sa Panginoon, hindi mo na isipin yung sarili mo, ang isipin mo ang Diyos na matuwa sa buhay mo. Amen. Kapag natuwa naman ang Diyos sa buhay mo, may buhay na walang hanggan ka na, bibigyan ka pa ng Diyos ng regalo dito sa lupa ng kasaganaan kapag natutuwa ang Diyos sa iyo. Amen. Kasi kung paano ang Diyos nag-reward sa mga tao noong unang panahon, sa kanilang panampalataya, paano sila naglilingkod, pero dinaragdag ng Diyos yung mga bagay na hindi hingi ng tao. Gayong mga lingkod ng Diyos, no? Kaya mga kapatid, i-challenge ko sa iyo, walang ibang nais ng Diyos, kundi baguhin yung buhay natin, maglingkod tayo sa Kanya. Amen. Habang may buhay, habang may hininga tayo, maglingkod tayo sa Kanya. Amen. Sapagkat ayaw ng Diyos na mapahamak tayo sa impyerno. Amen. Ayaw ng Diyos na darating ang araw, magsisi ka na lang. Sapagkat ang tunay na pagsisisi ay dito pa lang sa lupa. Amen. Buhay pa lang tayo. Kaya mga kapatid, ang gusto ng Diyos, magseryoso tayo. Ang gusto ng Diyos, ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Truly surrender para maglingkod sa Kanya, para sumunod sa Kanyang kalooban. Amen. Kaya mga kapatid, ang tunay na nakikinig ay gumagawa talaga. Sabi sa Luke chapter 5 verse 23 at 32. Kaya mga kapatid, salamat sa iyong pakinig at sa huling wika na tinatalakay natin ngayon. Puri ng Diyos. Amen. Inantok na po bang ang huling wika na? Sino pong inantok dito? Wala naman. Pwede bang kalabatin mo yung katabi mo? Kristiyano ka ba? Uy, gising-gising. Kristiyano ka ba? Pinag-aaralan natin ngayon yung huling wika ng ating Panginoong Hesus. At ang daming pwedeng matutunan. Amin po ba? Kung Kristiyano ka, sabi mo kung Kristiyano ka sabi mo sa katabi mo, kung Kristiyano ka, tularan mo si Kristo. Tularan mo si Kristo. Hallelujah. At alam niyo po ba yung huling wika ng ating Panginoong Hesus ay dapat ginagaya natin? Amen. Bakit ko sinabing dapat ginagaya natin? Ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng example. Ano yun? Bago ka bawian ng buhay, alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Amen. Ang Panginoong Hesus nabigay siya ng magandang example sa sangkatauhan. Mismo anak ng ating Diyos na buhay. Hindi siya nakalimot sa huling hininga niya sa ating Diyos. Napakahalaga na sa huling hininga mo, sa Diyos mo ipagkakatiwala ang iyong espiritu. Amen. Hindi yung inaalala mo
mamamatay ka na, naging ano ka na. Anak ko, sa'yo yung 1 hektarya. Anak ko, sa'yo yung kotse ko. Anak ko. Ang Panginoong Yesus, hindi ganun ang example niya. Amen. Ang huling hininga natin, ang dapat iniisip natin kung saan natin ilalagak ang ating espiritu. Amen. Hallelujah. May napulot po ba? Amen. Dapat tayong mga Kristiyano, kapag mamamatay na tayo, ang iniisip na natin ng Diyos. Hindi yung mga kayamanan natin na may iwan natin. Amen po ba? Amen. Hindi yung magandang asawa mo. Huwag kang mag-aasawa. Huwag mo kong kakalimutan. Hindi ganoon. Amen po ba? Ang Panginoong Yesus nagbigay ng magandang example kung paano ka babawian ng buhay. Bago ka lagutan ng hininga, halalahanin mo ang Diyos. Amen po ba? Napakaganda. Ulit-ulitin ko yan. Bago ka lagutan ng hininga, naghihingalo ka, magsisi ka. Amen po. Amen. Amen. Pero huwag kang tuso. Baka sabihin mo, tsaka na ako magsisisi kapag naghihingalo na ako. Alam ng Diyos ang iyong puso, ang iyong isip. Alam ng Diyos na ikaw ay tuso. Sasabihin ko sa iyo, kung ganyan ang balak mo, tsaka na ako magsisisi, kapag mamamatay na ako, hindi kanya kukurin sa ganyang paraan. Kukurin kanya sa paraan na hindi mo inaasahan, na hindi ka na makakapagsisi pa. Hindi mo madadaya ang Diyos. Amen. Amin po, makapangyarihan ang ating Diyos. Amen. Kanina nga yung, hindi ko na nabutan yung ibang wika eh. Yung dalawang nakapako. Ngayon din, pagsasama kita sa paraiso. Maraming tao po ngayon, tinutularan nila yung tagpo na yun. Tsaka na ako magsisisi kapag mamamatay na ako. Katulad nung nakapako. Amen po ba? Nagkaroon sila ng ideya. Maraming pwedeng matutunan sa Biblia. Bakit yun pa natutunan ng ibang tao? Amen po ba? Yung nakapako sa magkabila yun eh. Yung isa, kinutya niya pa ang Panginoong Hesus. Yung isa naman, talagang sabi niya, huwag mo kong kalimutan kapag nagkahari ka na. Amen. Amen po. Ngayon, yung ibang tao, ang napulot nilang aral doon, pwede palang ganun kapag mamamatay ka na, tsaka ka lang magsisisi. Amen po. Pwedeng yun ang mapulot ng tao sa tagpo na yun. Amen po. Pero ang Diyos po, hindi mo siya maluloko. Kukunin ka niya sa paraan, sasabihin ng Panginoong Hesus Sangal, ngayong ding gabi, babawian kita ng buhay. Nabasa na po ba ninyo sa Biblia? Amen po. Okay, panghuling wika, nakuha po ba? Yung sabi ni Pastor Richard, totally surrender. Talagang sinurrender ng ating Panginoong Hesus ang kanyang Espiritu. Okay, nandiyan ko ang worship team. Sinong mga na-worship team mo? Worship team po. Worship team mo. Sige po, sinabi po tayo ng lahat. Alamin po natin ang pasensya. Savior, I come
Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin ang worship team na patuloy pong binibigay the best na pagpupuri. The best. Hallelujah, hallelujah. Praise. Ayan, palakpakan po natin muli ang worship team sa kanilang pagbibigay ng pinaka-the best nilang pagpuri, pagsamba po sa ating Diyos na buhay. Bago po tayong mga kapatid, dumako sa pinakahuli po ng parte ng ating gawain, may inaanyahan po tayo mula dito po sa ating pulpito, po na magbabahagi po ng kanilang special number mula po sa pamilya po ni Pastor TJ. Kaya palakpakan po natin ang Hallelujah. blessing brothers, sisters pala. Si sister pala yan. Inayan ko po si Sister Jaysalyn at si Brother Christian. Magbabahagi po sila ng awitin para po sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. So, sabay-sabay po tayo magpupuri sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Amen po ba? Amen. Truly, His name is the highest. Amen. And His name is the greatest above them all. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay umaway. Sing the song of ages to the land. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name all thrones and dominions, your powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. Creatures cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever.
Sa di natin inaasahang pagkakataon, ang presensya ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan ngayon. Oh, oh, Jesus. Ngayon ang mga oras, kapatid, wag natin sasayangin na mapuno tayo ng kanyang presensya. Nakapos tayo ng kanyang banal na Espiritu Santo. Mayroong mensahe ang Panginoon. Alam kong ipinararamdam niya sa atin. Nagagalak ang kanyang puso. Natutuwa siya sapagkat buong puso natin siya naalala ngayon ang kanyang pagkabama sa krus. O today. Come on, mag-isipin. Lord, you're doing something awakening supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something awakening supernatural faith. Your
awakening. This is great awakening. This is great awakening to the basic family. The parent of God is upon you. Meron siyang panawagan sa inyong pamilya. May mensahe siya sa bawat isa sa inyo. Huwag mong babaliwalain ang kanyang salita. This is the great awakening. This is great awakening. Ganyan kaganda. Meron siyang magandang plano sa pamilya niyo. Pinagpala kayo na naglilingkod sa Panginoon. Binigyan ka ng talento. Binigyan ka ng kakayanan. Binigyan ka niya ng kapangyarihan. Binigyan ka niya ng lahat ng bagay. Salapi, pera, lahat. Hindi para sa iyong sarili, kundi gamitin mo yan para sa Panginoon. Mas piliin mo siya ng higit sa lahat ng bagay o nais mo, sapagkat doon siya matutuwa sa iyo. Bago matapos, Tunay na, O Diyos. Ang musika ay nilikha para sa iyo. Narito ang talento ng bawat isa. Ang pamilya Busi ay nag-aalay sa inyo ng kanya-kanyang talento nila. Napakapalad ng pamilyang ito na tinawag niyo sila upang kayo, ikaw, ay kanilang paglingkod. With your heart, Amin, Ama. Katapatan mo ay walang hanggan. Luwalhati, ihingkay
speaking tongue, Pastor Romy. Ibigay ang lahat. Ang lahat ay hihiling. Huwag mo lamang akong ipagpalit sa sisimulan ko. Sapagkat ako ang lumikha sa'yo. Alalahanin mong tinawa kita upang iyakin ang mga matalas, upang iyakin ang mga matalas. Pinili kita dahil isipin niyo sa tumahan ang dugo ng Panginoon. Isipin niyo lang Espiritu mo inasa lubing ka. Huwag kayong matakot. Ako ang magsasalita sa pamamagitan ng inyong mga dila. Ang magtatagumpay ay tatakbo ng kapayapaan. Mang Diyos na panagdakila sa tunay na kayo po ang umawag ng lahat ng tao sa lugar na ito. Sa oras na ito, sa araw na ito, pinako niyo mo ang pangyapak. Ilinang mo rin yung panyaba ng mga tao sa lugar na ito. Meron po yung magandang plano sa bawat isa. Ang huling titimwika ng aming Panginoon Jesus. Rabakas, ayusin mo ang trabaho mo. Ayusin mo. Mahalin mo ang iyong ministry. Kung ayaw mong alisin ka dyan ng Diyos, Yashikarabakas, Yarabakas, Shikarabakas, huwag mong sirain ang presensya ng Diyos na dahil hindi mo pinagbutihan ang iyong ministry. Ayusin mo ang iyong puso. Hanggang kailan hindi mo pagbutihan. Tama yung ministry na ibinigay sa ng talento na ibinigay sa gawain ito. Hallelujah. Ngunit huwag mo itong mahayaan na lalaki ang aming ulo na kami ay magmamalaki sa mga talento na ibinigay niya sa akin. Hallelujah. Kami mga ordinaryong tao na tinawag mo sa lugar ito. Hallelujah. Wala po kami magagawa kung kayo ay hiwalay sa amin. At sa oras ito, may mga bagong kaluluwa po
ang dalangin ko po ay nawa iparamdam ninyo sa kanila ang kanyang pagmamahal. Pagmamahal na una ninyong ipinaramdam sa amin. Hallelujah. Salamat po, Ama. Maraming salamat po. Nanyahan po magsalita. Alam niyo po bang inaramdam sa akin ng Panginoon? Hindi na nga natin dapat daanan ang kanyang dinaanan. Maglilingkod na lang tayo sa Kanya. Pero binabasa-basa pa rin natin. Ang gusto niya ay sumunod tayo sa Kanya. Pero bakit? Kaya lang mas labanan pa rin natin ang pagkatawa natin. Bakit ko ba namin pa rin sa mundo? Na isasakripisyo natin ang para sa Diyos. Para sa sarili nating mga kagustuhan. Nais ng Diyos na magsisi ang dapat na magsisi sapagkat nasusulat ang kasalanan ng magulang ay hindi dapat magbayad ang anak at ang kasalanan ng anak ay hindi dapat magbayaran ng magulang. Yun ang nasusulat, yun ang sabi ng Panginoon. Kaya kung maglilingkod ka, maglingkod ka ng buong puso. Kung ayaw mo, sabihin mo. Huwag kang mag-oo. Huwag kang mangangako. Piliin mo kung ano ang gusto mong patunguhan. Bigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan sa krus. Naway huwag nating gamitin ang kalayaan na yan para masunod ang pita ng laman, ang hilig ng laman, at pansarili nating kagustuhan. Kundi gamitin mo ang kalayaan na yan para mapaglingkuran siya ng buong puso. Wala kang dungis. Wala kang dapat na ikahiya. Yan ang nararapat na tagapaglingkod ni Kristo. Ikaw ba siya? Mga kapatid, patuloy pa rin tayong hinihili ng Panginoon ngayon. Patuloy ko pa rin nararamdaman ang kanyang presensya. Wala pa siya. Di ako halos makapagsalita sapagkat puro niya ang aking alam niyo po ba ang mga luha natin ay tinitipon ngayon? Yan ang tamang pagluha. Ang luha sa Panginoon ay napakahalaga sa Diyos.
hindi nagmamali. So with all my heart I worship, and unto you I sing. You are a peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope. Oh, my God, come on, church. Kawitan mo, Panginoon. And brings me to my knees. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all Sister Jessamine, awitin mo ang awit na ito, kapatid. Alalahanin mo ang Panginoon at tumawag sa iyo. Para sa itong awit na ito, yan ang mensahe ng Panginoon sa inyong pamilya.
priest. Priest song. Priest, ang tawag dyan? Kitchen, ano yun? Ministry? Nakaluto na ba ang buwan? Nakaluto na? Okay. Priest. Wait lang. Okay, anong awitin natin? Okay. Sa mundo po natin ngayon ay ang mga tao ay malungkot. Amen po ba? Amen. Kasi ang sabi nila, ang Panginoong Hesus ngayon ay patay. Amen po. Nagluluksa ang mga tao ngayon. Kasi sabi nila, ang Panginoong Hesus ay patay. Pero tayo ng mga Kristiyano, hindi po tayo dapat nagluluksa. Amen. Yun ang mga katabi mo. Dapat hindi ka nagluluksa. Amen. Kasi ito yung panahon na tinubos ka ni Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya awitin natin, pinagdiriwang. Ano po ba yung awitin na yan? Pinagdiriwang. Amen. Hallelujah. Awitin natin. Pakita mo na nagdiriwang ka sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa cross ng Calvary.
Sorry po. Sorry. Medyo hindi malinis po. Sorry po. Hallelujah. Pero pinagdiriwang po namin ng inyong pagliligtas Amen. doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Pinapahalagan po namin ng Panginoong Jesus, Yes, Lord. aming amang Diyos. Sa inyo pong papuri pa salamat. Yes, Lord. Amen. Glory to God. To God be the glory. Okay, meron tayong birthday celebrant. Ninyan ko ang ating pinagagwapong tatay ni Pastor PJ. Amen. Ngayon po masasaksyan niyo po kung saan ang galing layo si Pastor PJ. Amen. Yan, gwapong-gwapo. Ayun. Yan, dito. Yan, ano pong masasabi niyo po tatay at birthday niyo po ngayon? Binigay po mapa po para sa buhay ko sa kanya ko. At binigyan niya pa po ako ng lakas Amen. para makapaglingkod po po sa kanya. Amen. Ilang edad na po tatay? 62 na po. 62. Ilang po yung pangarap niyong edad na maabot po ninyo? Yun pong ibibigay ni Lord na edad po. Yun ang maano na sunod. Magaling sumunod sila. Nandiyan ang kanyang kasama na dumating. Ganyan po kami nito, nanay. Ayan, humanda na yung ibang kamag-anak. Medyo buwasan ng konti yung ego. Ayan, ay na. Happy birthday sa kuya ko, ang agong. Amen. Bukod sa agong. Loyal na agong. Amen! Ang ano ko lang po sa inyo, wish ko lang na more birthdays pa po na mag-ibahan kami hanggang sabi mo nga may timso kami na kahit tumanda na Ayan, kahit maputi na ang buhok. Ayan, kakantay Yan ang ko. ano po namin. Yan ang Kakantay gusto namin namin. sabi ko. Kahit maputi na ang buhok, kami pang dalawa. Happy birthday, I love you so much. Kakatay na pa. Kung tayo ay magandaan, sana'y lalong magbago. Kailanman, kasalan, ang pangarap ko. Kung ako pa, kailangan ako'y akalan sa kapigil.
Iniyanto ang kanyang dalaga. Ay, dalaga pa. Dalaga na ba? Ay, dalaga. Ay, dalaga pa. Dalaga na ba? Dalaga po yan, dalaga. Amen. Ayan. At ang kanyang bunso, ano? Happy birthday pa. Pray ko lang na, yun nga, long life and magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. No? Happy birthday. I love you. Happy birthday, Papa. Iniyanto din ng si Brother Christian. Amen. Talagang siya'y dramista. Nag-practice mo siya sa kanyang tiyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami sa IPRM, United Jesus in Christ Church, sa pag-imbita sa amin dito ngayong hapon. Happy birthday. Prayer ng mga magturugang ng pamilya na maglabi po ang buhay mo. Happy birthday. Ayun, ang pinakatas. Amen. Wala na bang iba? May Si choice. Pastor TJ. Wala tayong choice, Apostol. Ayan. Sabi mo na kung paano. Lapit ka, Pastor. Paano na ba nga? Ikaw ang sanali nito. Pinagpipray ka po namin lagi na Amen. hindi maraming salita ang maipaparating ko kung paano kita kamahal. Through prayer, mararamdaman mo yung pagmamahal ng isang anak. Amen. Sana ang pagbabago ay hindi lang sa salita, Amen. kundi sa gawa. Amen. At hindi mo madadaan si mama sa iyak. Amen. Sampol lang iyak. Magbago na. Magbago ka ng style. Amen. Ang baby, I love you. Thank you. Ibubuko ba natin sa tatay? Sino gusto? Ibubuko natin sa tatay? Wag na. Hindi na daw. Yun ay ikon. Controversial. Yun po ay sobrang gwapo ni tatay. Amen. Amen. Salamat po tatay. Pagpipray pa. Ay, happy birthday! Pagpipray. Pagpipray pa, Apostol. Mga katangas may. Happy birthday. Sige, worship team. Bigyan ng... Happy Okay? Hindi ka na nagkakasundo. Ano masabi niyo tatay sa mga kalbutin? Ay, sabay sa indang. Amen. Salamat po sa mga anak prayer niyo. Amen. Sino po tayo mag-pray? Nanyan ko si Pastor Karin na mag-pray kay tatay. Mag-pray mo na si tatay ay magpapakatino na, sabi ni Pastor TJ. Sige po, niyayaan ko po ang lahat na i-rehands po natin si tatay. Amen. O Diyos na dakila, makapangyarihan, ikaw po na Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, tunay nga po Panginoon na ikaw ang aming sinasamba, pinaglilingkuran. O Diyos na buhay, dakila ka sa lahat, nandito po ngayon si tatay, ngayon pong araw ay kanyang kaarawan, ito po Panginoon ay pinagkaloob mo sa kanya, dalangin po namin Panginoon, na
Magsiyasat po Panginoon ng kanyang puso, maging po Panginoon ng kanyang isip, dalangin po namin na sunduan niyo po ang lahat ng kanyang mga desire sa buhay. Dalangin din po namin Panginoon na tuluyan po o Diyos, ang napatuloy ka pong makilala kanya personally sa kanyang buhay. Dalangin po Panginoon ang kanyang kalusugan, na ibigyan niyo po Panginoon ng magandang pangangatawan, ang pag-iingat po Panginoon sa kanya sa araw-araw na paghahanap buhay. Ganyan po Diyos, sa araw-araw na kanyang ginagawa ay samahan mo siya. Sa lahat po Panginoon ng mga desisyon, mga plano niya sa buhay. Dalangin ko po Panginoon na mangusap ka sa kanya personally. Dalangin din po namin Panginoon na patuloy po siyang ingatan. Silyuhan mo po palagi ang kanyang buong sambahayan ng banal na dugo ni Jesucristo. Dalangin po namin Panginoon ang kanyang buong pamilya ay maging testimony po o Diyos sa lahat na makakita at na nakakilala sa kanya o Diyos. Panginoon, pagpalain niyo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang paumuhay. Maraming salamat po Diyos. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. God bless po. Inanyahan ko rin yung mga first timer natin. Pwedeng yung mga Asian, i-guide natin sila dito sa harapan. First timer. Sige na po. Sige po si brother. Sino pang first timer? Ay, si mga first timer. Wala na? Okay. Sige, pag-pray natin sila. Amang Diyos na banal dakila sa lahat, Ama, dinadalangin ko po ang aming kapatid na ito na unang beses na naka-attend ng ganitong gawain. Dalangin ko po na nawa kayo pong humipo ng kanilang puso, kayo po ang magpalambot ng kanilang isipan. Dalangin ko po na buksan niyo po ang kanilang pangunawa, espiritual na pangunawa. Dalangin po, kawaan niyo po sila, Ama. Dalangin po, kalooban niyo po ang makasunod sa kanilang buhay. Dalangin ko po na pagpalain niyo po sila, huwag niyo po nawa silang hahayaan ng mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Ama, sinisiluhan ko po sila ng banal na dugo ng anak niyo pong Jesus. I decree and declare, dalangin ko po na hindi po sila mapapahamak. Yes, Lord. Amen. Hindi po aksidente ang pagkakataon na ito, nakapakinig po sila ng inyong salita. Yes, Ito God. po ay tutubo, matatanim sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang puso. Ito po ay mag-uugat, tutubo, mamumunga. Amen. Magagamit po nila sa kanilang buhay. Spiritual ang inyong salita. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarang pangalan ng ating pong Jesus. Amen. Amen. Benediction, itaas po natin yung mga kamay. Amen. Amang Diyos na banal, dakila sa lahat. Kayo po ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Yes, Lord. At palagi ko pong inuulit-ulit, wala pong imposible sa inyo. Yes, God. Kayo po ay makapangyarihan. Wala pong ibang Diyos na pwedeng pangtapat sa inyo. Yes, Lord. Ama, dinadalangin ko po ang mga taong ito na nakarating sa lugar na ito Yes, Lord. upang kayo po rin sambahin, makinig ng inyong salita. Yes, Ama, pinagpapala ko po sila sa makapangyarang pangalan ng anak kong Jesus. Dinadalangin ko po na pagpalain po lahat ng mahawakan ng kanilang mga kamay. Amen. Layo niyo po sila sa kahit anong uri ng disgrasya. Layo niyo po sila sa mga plano ni Satanas na hindi Amen. maganda. Ama, salamat po sa mga kapatid ko ito nakalala. Ama, kalooban niyo po makapangyari, huwag pong kalooban nila sa kanilang buhay. Salamat Amen. po. Ito po ang aking dalangin sa makapangyari pangalan ng anak kong si Jesus. Amen. Amen. God bless. God bless all. Bago po umuwi, may pagkain po na inihanda. May handa po si tatay. Salamat po sa handa ni tatay. Amen. Hallelujah. God bless us all. Hanggang sa muli po mga kapatid. God bless us all. Sumayin niyo po ang kagandang loob ng ating Diyos na buhay. Muli, IPRM United in Christ. Hanggang sa muli po. God bless us all.